Hello po, isang maulang hapon po sa ating mga tagapakinig ng Bombo Radyo po. Mhm. Yes. Ma'am Ann, ang buwan po ng Hunyo ay tinagurian po nating Pride Month na inilaan o isineselebrate yung sabi nga nila buwan ng mga LGBTQIA+ community sa ating bansang Pilipinas. Ma'am Ann, kayo po ba sa inyo pong grupo, nakikita niyo po ba na nandiyan na, nandito na o nararamdaman niyo na po yung pantay na pagtrato ng ating lipunan kumpara po sa mga kababaihan at kalalakihan dito po sa ating bansa? To be honest, no, here in the Philippines, talaga hindi pa siya ganun accept, but we are tolerated. Mhm. Why I say so, not tolerated? Kasi, syempre, when it comes to entertainment, diba? If they wanted to, someone to entertain, sino bang unang, tinatawag? LGBT. Yeah. Diba? When it comes to pageantry, entertainment, mga recreational, always LGBT. Pero pag sa usaping karapatan at acceptance, we are not that, totally accepted. May kasabihan kasi na we're just tolerated but not totally accepted. Mhm. How ironic na parang if they need us at we give everything at pag tayo nang may kailangan sa kanila, asan sila? Diba? Parang it's still, nakasad lang po. Yes. Ma'am Ann, is it a good thing for you? Nabanggit mo nga na tolerated kasi kapag kailangan ng magpapasaya, magpapatawa, magpapaligaya, mag-entertain, ang LGBTQIA+ community yung kagad na nasa isip or somehow nandoon yung masasabi natin na discrimination kasi bakit sa ganung paraan lang tayo nakikita o nakikilala? Yeah, oo. Sa ganung paraan lang talaga tayo nakikita. Kasi nakakasad kasi hindi talaga siya equal treatment eh. Kasi sa sector ng LGBT, diba, we keep on fighting it. Actually, 20 years na siya. 2 decades na siya on the Congress. Diba, na third reading na. Pero bakit hindi pa rin siya makapasa-pasa ang SOGIE? Si Bill. Napayput natin kasi na magkaroon ng isang existing law sa ating Pilipinas. Kasi hindi mo ito usaping about, makaisipin kasi nila ang SOGIE is for LGBT lang. Kasi nakasaklaw doon yung mga karapatan din namin na dapat meron din kami na meron sa mga straight people. Maraming factors kung bakit kailangan siya mapasa. Kasi hindi naman, to be honest, magpakatotoo tayo, hindi talaga pantay ang treatment when it comes to LGBT then. Here in the Philippines. Yes po. Ma'am Ann, para ba sa'yo? Kasi, di ba, pag sinabing kabilang si LGBTQ or pag sinabi na nagtatrabaho sa salon, sa parlor, bakit kaagad miyembro ng LGBT? Wala namang kaso kung ang isang LGBT ay trabaho sa isang salon. Pero ang nakakasad lang na parang hindi ba pwedeng ang isang LGBT ay hindi lang natatapos ang kanyang dream, ang kanyang job sa pagiging isang salon. Parang hindi ba kami pwedeng magtrabaho bilang isang teacher, maging isang engineer, maging isang doctor, maging politician. Yung connotation na pag sinabing LGBT, ito yung mga scenario kasi na parang saan yung pwesto mo, saan yung salon mo, parang hindi naman talaga siya degrading, pero bakit gano'n ang kanilang perspective na kapag LGBT, salon na lang ba? Hindi ko sinasabing ang salon is, hindi siya bababang, it's a work. Pero yung, sana naman lang na huwag limitahan yung kakayahan ng LGBT na magkaroon din ng isang trabaho. At kudos sa mga, sa mga mother natin nagtatrabaho sa salon kasi yan sila all out lang magmahal. Super. Tagang ginagawa, breadwinners mostly ang mga nasa mother natin nag-work na salon. Saka knowing, yung mga LGBTQIA+ na nasa salon, sila yung mga dahilan kung bakit ganito yung itsura ng ating buhok, diba? Ganito kaganda yung, diba? Tayo, aminado tayo, ang gumagawa talaga ng natin,
mga miyembro po ng LGBT kasi iba yung pag-ayos nila eh. Alam nyo, inaari nila yung buhok mo, inaari nila yung mukha mo na parang sa kanila na aalagaan nila talagang ibibigay nila all out, no, na talagang oo, ganyan. So Ma'am Ann, ano ba, meron ba kayong nakikita, nalalaman na isang lugar dito po sa ating bansa na may magandang ipinapakitang mga ordinansa o mga sinusunod na mga bagay para sa kapakanan ng LGBTQ? Kasi dito sa atin sa Dagupan City, ang lokal na pamahalaan ng Dagupan, merong ibinigay talaga ng opisina na nakalaan sa grupo po ng mga LGBTQ dito po sa syudad. So yan, isang magandang isang magandang bagay, pagkilala, no, sa inyong community. So aside from that, meron ba? Like kahit na hindi dito sa Pangasinan? Actually, Quezon City, Cebu, and Aklan. Latest lang yung Aklan na nagkaroon sila, naipasa ang ordinance sa kanilang nayon na merong anti-discrimination ordinance. Mm-hmm. So nakakatawa isipin na, diba, if Quezon City, if Cebu City, if Aklan made it, why not here in Pangasinan, diba? Kudos sa Dagupan, meron silang opisina at meron silang ordinansa na, pero kasi nakakatawa na isipin na, diba, the LGBT community matters. To add on that, dito naman sa ordinance, meron kami, wala pa kami physical office, pero meron kami temporary office for now kasi ina-ayos pa yung mga building. So, by that way, di ba, napaka-amazing lang na may office, merong physical na kung saan pwede kami mag-meeting. At saka dito sa ordinance rin naman, nasa third reading pa ang anti-discrimination ordinance. So, inaaral pa rin. Kasi hindi naman na magpapasa, di ba, ang pagpapasok ng patin sa ordinance, hindi siya aprobado lang ng city. It's aprobado from provincial. So, yun. So, sana, mas marami pa, hindi lang Quezon City, hindi lang Cebu, hindi lang Aklan, hindi lang Dagupan. Sa lahat sana ng cities and towns sa Pilipinas magkaroon ng ahensya na, visible. Though may mga organization naman, pero if meron pa siyang ordinances sa napaka-secured, diba, you will feel safe on that place. Mm-hmm. And Ma'am Ann, nabanggit ko kanina ilang dekada na yung 20 years. Mahigit na yung isinusulong, ipinaglalaban na SOGIE bill dito sa ating bansang Pilipinas. Pero do you see a clearer version o nakikita mo ba in alam niyo yun, positive way na ito ay maaprubahan pa dito sa ating bansang Pilipinas? Kasi hanggang doon na lang, hanggang talk, pag-uusapan, tapos mamamatay na naman, tapos pagsapit na naman ng Pride Month, pag-uusapan naman, tapos after nyan, wala na naman. So, any reaction na sa matter po na yan, Ma'am Ana? Yes, 20 years na siya sa Congress, but I am 100% sure na matutupad ito. Bakit? Kasi ito personal lang to Nanalo na kasing Akbayan, ang Akbayan Party List. Number 1 sila. Sinamahan pa sila ng NL. Sila Percy kasi, sila Congressman Percy at si Congressman Chel Jokno. Sila yung mga sumusulong sa SOGIE SC bill. And I believe na sa pag-upo nila bilang nasa Kongreso, I am 100% sure na magiging law na ang SOGIE SC bill because of that. Kasi, di ba, saan ka makakita ng isang congressman o ng isang lawmaker na talagang binibigyan ng importansya ng SOGIE SC bill na hindi nagawa in 20 years. But may mga authors kasi na nagsulong din naman, may mga senador, may mga congressman, pero kasi hindi sapat yung connection, kaya hindi siya naipasa. Pero this time, I am 100% sure na with this congressman, mapapasulong, magiging law na ang SOGIE SC bill. Yes, knowing one of the author o yung nagsusulong po nito is Senator Risa Hontiveros na suportado po ang Yes, hindi lang, yes. Yeah. Oo naman. Yes. Diba? Hindi, madami namang author. Isa siya sa mga primary author, si Senator Risa Hontiveros, si Mayor Lenny Robredo, Bam Aquino, co-author, and Senator Kiko Pangilinan. Yung mga isa sa mga primary authors ng SOGIE SC bill na before,
anti-discrimination bill lang siya. Pero dahil sa paglago, ay pag-evolve, naging SOGIEC bill na siya. Ayan. Ma'am Ann, may lumabas actually kanina lamang na balita. No? Ito pong DOH, minungkahi na maging National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus or HIV sa ating bansang Pilipinas. At syempre, hindi naman kaila po sa atin na mataas na porsyento na nagkakaroon po nitong sakit po na ito is yung male-to-male relationship. Sa LGBTQ, kasi minsan, hindi ako magpapatest kahit na meron akong nararanasan o nararamdaman ng mga sintomas ng sakit. Bakit ganun hindi pa kabukas yung pagiging o yung pagkakaroon ng awareness dito sa sakit po na ito, Ma'am Ann? Okay. Ma'am Mirna, thank you for asking that question kasi hindi siya napapag-usapan talaga when it comes to news. Hindi na ito ang diagulo. Kaya nagpapasalamat ako sa Bombo Radio kasi sa usapin ito, napaka-serious kasi itong HIV. Kasi I'm working at Department of Health, isa akong case manager sa SHIP. So, naka-duty tayo ngayon. Sad na sabi sa DOH kasi Pilipinas ang isa sa mga pinakamabilis tumaas ng rate ng cases ng HIV. Kasi po, dahil kaya tumataas ang kaso ng HIV sa Pilipinas kasi mas marami naging aware na magpa-test. Diba? Algorithm siya na parang the more nagpapatest, mas marami mag-result ng positive. Kasi aware sila, hindi sila natatakot. At nakakasad lang na ang mga tao sa tingin nila na LGBTQI community ang pangunahing source na makakuha ng HIV. Well, in fact, ang HIV kasi, wala pinipiling gender yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, anong may status mo sa buhay, payat, healthy, straight people, wala siya pinipili. Kaya nakakasad na parang lagi na lang naka-incorporate na pag sinabing HIV, tumataas ang kaso, LGBT na naman sinisisi, pero hindi eh. To be honest nga, LGBT community pa nga ang pinakamasipag, pinakamatapang at number one na nagpapatest. Diba? Instead yung mga straight people at saka straight women, mga straight guys and women. Diba? Kasi gusto namin matanggal yung stigma na hindi sa amin nanggagaling talaga. Hindi porket ang nasa datos male to male, isisisin agad sa amin. Excuse me lang sa mga nakakanood ngayon or nakakapakinig ngayon. Pag sa male to male, syempre, bakit? Parang may mga straight people, yung mga lalaking may experience sa LGBTQ na po nakikipag-relasyon o nakikipagtalik, hindi ba sila kasama doon? So, pag sinabing men to male, hindi na sila kasali pa rin sila doon. Diba? Ang ironic tsaka napaka-hypocrite nila na parang kung sino pa yung mapanglait ng mga straight people, sila yung mga sekretong may experience naman sa LGBT. So huwag sanang ganon. Be kind kasi minsan kasi ang may mga taong may HIV, hindi naman nila kasalanan kasi hindi sila aware. Sa tingin ba nila pag aware sila, mahawaan sila? Because syempre hindi. Diba? Kaya napaka-importante talaga na good thing na tumataas ang kaso kasi mas marami naging aware. Bad thing nga nga lang, mataas siya. So ang ginagawa talaga namin is promote talaga namin ang HIV awareness. Yeah. Yung iba kasi ayaw pag-usapan kasi parang serious matter, di ba? Publicly, parang para sa iba awkward, pero this can give way sa mga kababayan po natin na ma-educate sila sa mga bagay na dapat gawin. Yung katulad yan, mahikayat sila na magpa-test para masiguro, ma-check na sila ay okay at walang sakit na katulad itong HIV. Siguro, Ma'am Ann, ano message sa ating mga kababayan, especially sa LGBTQIA+ community regarding po sa bagay po na ito, Ma'am? Okay, Ma'am Mirna, i-correct lang natin yung vocabulary na ang HIV ay sakit. Hindi siya sakit, to be honest. It's like kondisyon or karamdaman siya. Kasi pag may HIV ka na, doon ka natadapuan ng mga
HIV-related diseases. So, yun. So, ang mga payo natin sa mga LGBT, pakita natin na hindi tayo ang primary source ng HIV kasi walang pinipili ang HIV. So, mainam na, number 1, magpa-test regularly pag ikaw ay active. Number 2, gumamit ng PrEP or the pre-exposure prophylaxis na medicine. At the same time, wear condom. And also, number 4, be faithful kung kaya. Yun. Hindi lang to sa LGBT, sa lahat. Yun. Kaya dito sa amin sa Urdaneta, ang ginagawa talaga namin is pupunta kami sa mga iba't ibang barangay communities, balik barangay, and also na-invite din kami sa mga school, yung mga senior high and colleges or universities na magkaroon ng HIV awareness and HIV testing. Kasi diba, hindi natin sisimulan sa mas bata sa atin kasi sila yung mas curious. Kaya dapat sila yung bigyan ng kaalaman. At di lang sila, sa lahat din dapat. Ayan. Ma'am Ann, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-ingat po kayo and God bless po. Happy Pride. Thank you po.